Ayan, so good evening po mga ka-CF Defense, no? Ayan. So kasama po natin ngayon si Bro Arvin, no? Ang tatalakayan po natin ngayon ay ang existence of God kasi today is the solemnity of the Christ the King, no? So basically dapat po, tatlo po kami dapat ngayon kasi si Bro Mark busy po siya since may pupuntahan daw po. And ang in-invite ko pa noong una si Pastor Carl since it is ecumenism nga. Pero yun, busy rin pero we will move it in a safe day. Yeah. So ayan bro, bro Arvin, no? Welcome Yeah. po dito sa CF Defense, no? So pwede niyo po ipakilala ang sarili niyo po. Hello sa lahat. Ako nga po pala si Arvin Malabanan. Ako po ay isang Catholic din and ang passion ko ay pag-aralan ng mga Thomistic philosophy, no? Kasi Thomistic philosophy yun yung mga philosophy na ang sinusundan na way of thought si St. Thomas Aquinas. So, dati ay akala ko magiging parang atheist ako ganyan or ibang religion. Pero thanks be to God, nadala ako sa vlog ni Father Abe ganyan, yung Splendor of the Church. So parang ang dami ko natutunan doon and nakita ko na kapag hinukay natin lahat ng mga basehan ng iba't ibang point of view sa Catholic, sa non-Catholic Christian, sa atheist, etc. Ang may basehan talaga sa reality, logic, history, Bible ay ang Catholic Church. So bro Arvin, no? So paano mo pala nalaman tong the existence of God, no? So paano ka bro gumaling dito, no? Ano yan gradual. Nung una, yun nga, may mga simple ako nakitang arguments doon sa vlog ni Father Abe Arganiosa. And sunod, nakita ko yung 5 ways ni St. Thomas Aquinas, ganyan. And sunod, nakita ko yung si William Lane Craig, isa siyang evangelical Christian, ganyan. Pero lately, ang nakita ko ay yung works ni Dr. Edward Facer. Doon ko na mas naintindihan ngayon yung 5 ways ni St. Thomas Aquinas. At mas maganda pala, maintindihan natin yung background metaphysical framework nung philosophy ni St. Thomas Aquinas na nakabase kay Aristotle at sa mga iba pang mga nauna sa kanya para maintindihan natin kung bakit pinapakita talaga ng 5 ways na merong God. So, brother po pala, no? So, can you explain the first way of St. Thomas Aquinas? Sure. So, yung first way ni St. Thomas Aquinas, ang starting point niyan ay change. So, napaka-obvious. Hindi natin ma-deny na change. Ito, habang nag-uusap tayo ngayon, may change na nangyari. Kanina, tahimik tayo. Ngayon, nagsasalita tayo, ganyan. And, ang sunod na step doon, okay, may change. Pero ano ba ang change? Ang change pala ay actualization ng potentiality. No? Halimbawa, ang kahoy pwedeng maging sculpture, ganyan. Ang tao kayang magsalita, ganyan. Pero ang next step dun sa proof na yon, lahat ng potential na na-actualize ay na-actualize ng another na actual na actualizer. Anong halimbawa ang kahoy kaya niyang masunog, pero hindi nasusunog mag-isa. Kailangan merong actual na apoy na nandyan para yung potential ng kahoy para masunog mangyari, ganyan. So, pagka nakita natin na ganun pala, na lahat ng potential para ma-actualize, kailangan merong actual actualizer, makikita rin natin na ano pang mas basic sa change. May mas basic pa sa change yung existence ng mga material substance, ganyan. So dati, hindi ko alam na meron palang tinatawag na per se series, tsaka per accident series. So para mag-work yung proof ng 5 ways, katulad ng first way, kailangan ma-distinguish natin yung per se tsaka per accidents. So magbigay tayo ng example para maintindihan. Yung per accidents, halimbawa anak ako ng tatay ko, yung tatay ko anak siya ng lolo ko, yung lolo ko anak ng tatay ng lolo ko, ganyan. Pero hindi yung pinakabasihan sa 5 ways na dapat merong first unmoved mover, ganyan.
hindi pala ganun yun kasi sabi ni St. Thomas Aquinas, kung per accidents throughout time yung change, hindi natin makapatunayan na may start. Ang tinutukoy pala doon ay yung per se, parang vertical line, here and now. Bakit yung potential ng pag-exist ng mga bagay-bagay na actualize here and now. So, si Dr. Edward Fraser, ang ginamit niyang analogy doon para madaling maintindihan. Halimbawa, yung libro nakapatong sa lamesa. So, yung libro, yung libro na yon parang 3 feet from the ground, yung location niya. Pero hindi siya magiging 3 feet from the ground kung wala yung lamesa. Or mas maganda yung halimbawa, may bato akong tinutulak, tapos yung pantulak ko sa bato, stick, 'di ba? Habang tinutulak ko ng kamay ko yung stick, gumagalaw yung bato. Pero pag tumigil akong galaw ko yung kamay, titigil din yung galaw nung bato. So, ganun yung per se, parang simultaneous. Hindi siya katulad nung example kanina na per accidents, yung halimbawa, patay na yung lolo ko ngayon. Pero kaya kong magkaroon ng sariling anak, ganyan. So hindi ako dependent dun sa lolo ko at sa papa ko para makagawa ng sarili kong effect. Pero yung per se na series, may batong tinutulak ng stick, 'di ba? Kahit pa infinite na daming stick ang meron diyan or infinite ang haba ng stick, kung walang kamay na magtutulak sa bato, hindi gagalaw ang bato. Ibig sabihin, sa per se accidents, na built, yung lahat ng members doon, maliban doon sa pinakaunang member, dependent sa naunang cause. Yung pala yung tinutukoy ni St. Thomas Aquinas sa first way na imposible infinite regress. So, iba pang example na ginamit ni Dr. Edward Fraser, halimbawa, yung tubig nakadepende sa existence ng molecules, yung molecules nakadepende sa existence ng atoms, yung atoms nakadepende sa existence ng subatomic particles, ganyan. Ano yun, hindi siya spread throughout time, here and now siya. And makikita natin, dapat merong first unmoved mover doon. Or purely actual. Kasi sabi nga natin kanina, yung change, potential ginagawang actual. So para matapos yung chain ng events, kailangan merong purely actual sa dulo, no? So yun ang 5 ways. Sabi na merong unmoved mover. Pero ang problema, madalas kinuquote ng mga 80s itong 5 ways. Summary lang talaga 'to eh. Isang page lang 'to eh sa Summa Theologica. Tapos sasabihin nila ng mga 80s, sige, sabi, unmoved mover daw, tinatawag ni God. Pero paano natin nalaman na God yun? Wala naman sinabi si St. Thomas Aquinas. Sa case na yun, doon natin malalaman na yung mga kausap natin mga 80s na kaibigan natin, hindi talaga nila nabasa yung Summa Theologica. Kasi after nung i-prove pakita yung 5 ways, ipapakita lahat doon ni God na, papakita doon ni St. Thomas Aquinas na si God, walang body, na hindi binubuo ng parts, na omniscient, omnipotent, perfectly good, etc. So, may tanong pala ako, brother, no? Pwede ba natin tanggapin ang arguments ng evangelical Christians, mga ganun? Can we accept that argument to prove that God exists? Si Dr. Edward Fraser nga pala, yun, Catholic yun. Pero yung sa mga iba, halimbawa si William Lane Craig, ganyan, pwede naman, although lately ngayon sa pag-aaral ko tungkol sa mga proofs for the existence of God, parang nahahati sa dalawa. Merong classical theist, merong theistic personalist. So, ingat tayo doon sa side na theistic personalist kasi against yun sa Catholic dogma na God is purely simple. So, siguro pwede yung iba. Kay Leibniz, maganda, yan. Hindi siya Catholic, pero okay yung proof niya, yung from contingency, argument from contingency. So, pala? Are you familiar with the Kalam cosmological argument? No? Yes, oo. Yes. So,
Matanong ko lang, hindi ko kasi alam if this is a Catholic or theistic. Well, medyo mahirap. Kung kilala mo si Jimmy Akin, isa sa mga apologists sa Catholic Answers, meron siyang recent blog post na pinakita niya kung bakit hindi ganun kalakas ang kalam. Kasi dun sa second premise niya na the universe has a beginning, mahirap ipakita yon na the universe has a beginning. Ganun din yung position ni St. Thomas Aquinas. Hindi natin alam from reason alone kung may beginning ang universe. Para natin alaman na may beginning ang universe through faith, through revelation. No? So, yung mga pinakitang mga parang kung paano patunayan na yung premise number 2 ay totoo. Una, science, which is provisionary, na-update, hindi tayo sure doon. Pangalawa, yung paraan para patunayan yung premise number 2 na the universe has a beginning, gamit ang philosophy. Napakita ni Jimmy Akin na merong fallacy, yung tinatawag niya start and final fallacy, kasi parang sinasabi, hindi pwedeng may start yung infinite past, pero lumalabas yung sa mga Grim Reaper paradox, ganyan, kung familiar kayo, pinagsasabay ng infinite yung number, tapos may start. Kumbaga, yung pinapatunayan na may start dapat yung time, hindi pinapatunayan, parang ina-assume na. Siyempre, hindi siya magandang proof pagkagamit ang reason alone. Siyempre, pagka ang usapan ay prove the existence of God, dapat kaya without basing from faith. Which is turo din naman ng ating Mother Church, Catholic Church, Vatican I Council, na dapat wag natin tatanggapin yung nagsasabi na hindi kaya patunayan yung existence ni God through reason alone. So, brother pala, what are the best arguments para matalo, or hindi naman sa matalo, pero para magipit mga atheists, no? Naku, ilang taon na ako ngayon nakikipag-usap sa atheist sa Facebook. Mahirap makakumbinse. Kumbaga, oo. Kasi makikita mo parang minsan settled na yung mind nila, or parang siguro dahil sa pride, ganyan. And ang magandang motivation na lang para makipag-deal sa kanila online, yung ibang makakabasa, ganyan. Pero syempre, ipag-pray pa rin natin yung kanilang conversion, pagpatuloy yung friendship, ganyan. So, ano ang magandang argument na gamitin? Yung 5 ways, masasabi natin maganda yon. Kasi hindi siya magli-lead sa theistic personalism. Magpo-prove siya ng classical theism na talagang more accurate description ni God using reason alone. So, siguro, siyam ang magandang argument diyan. Yung 5 ways ni St. Thomas Aquinas, sunod, ilagdag natin yung sa libro ni Dr. Edward Pacer, yung Neoplatonic proof, Augustinian proof, Thomistic proof ni St. Thomas Aquinas, pati yung kay Leibniz na nabanggit ko kanina, yung argument from contingency, yung simula ay principle of sufficient reason. So, brother pala, no? So, what is the second way of St. Thomas? So, okay. Sa second way naman, ang starting point dyan ay nakikita natin sa mga bagay-bagay, merong efficient causality. Parang halimbawa, yung actually, yung kaninang ginamit ko example, efficient efficient causality yung sinabi ko kanina sa mga, yung lolo ko anak ng yung tatay ko anak ng lolo ko, tapos ako anak ng tatay ko, ganyan. Although may ganyan din, mag-a-apply din yung kaninang parang distinction ng per se tsaka per accidents, na dapat yung tinutukoy ni St. Thomas Aquinas doon ay yung katulad sa bato, yung ginagalaw. So dito, ang imbis na gamitin ay change, ang ginamit niya ay efficient causality. Siguro para mas madaling maintindihan itong second way, ihalo na ito doon sa proof ni St. Thomas Aquinas na real distinction of essence and existence. So ganito siya.
So, sabi ni St. Thomas Aquinas, na-experience natin na yung mga directly na na-experience natin, may distinction between essence and existence. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nakikita natin may mga maraming aso. So pare-pareha silang aso lahat, di ba? Pero iba yung nag-exist na aso, tsaka yung sa pagkaaso nila, ganyan. Isang proof na ginawa ni St. Thomas Aquinas para ipakita na merong real distinction sa mga bagay-bagay ng essence and existence ay ganito. Halimbawa, may kipag-usap ka sa bata, tapos yung sinabi mo sa bata, bata, ganito yung lion. Isa itong hayop na ganitong itsura, ganyan. Tapos ito naman yung unicorn. So, ganito yung itsura ng hayop na yan, ganito. And meron din na, ano yan? Aerodactyl, ganyan. So, ngayon, tatanong mo sa bata, syempre, pinaliwanag mo sa kanya yung mga essence ng mga hayop na yun. Ang mangyayari, gets ng bata yung essence ng lion, ng unicorn, ng aerodactyl. Pero tanong mo ngayon sa bata, alin dyan yung nag-exist pa ngayon, alin yung hindi nag-exist kahit kailan, at saka kung ano yung nag-exist dati pero extinct na. Tayo, alam natin yun kasi may experience tayo ng lion, alam natin na invento lang yung unicorn, alam natin na extinct na yung aerodactyl, yung dinosaur. Pero bata, hindi. Kung kaya palang ipakita, makuha yung essence nang hindi mo nalaman yung existence, makikita natin na may distinction between essence and existence. Yung existence, nag-exist siya ngayon, real yun. Yung essence, ano yun? Yun yung ibig sabihin. So may iba pang proof si St. Thomas Aquinas. Kung yung essence tsaka existence daw ng mga bagay-bagay ay identical, hindi daw dapat pwedeng kuwari yung mga aso, maraming aso. Kasi, paano yung pinakita ni St. Thomas Aquinas? Ano ba ang dahilan bakit yung pagiging aso nakadistribute sa maraming aso? Anong dahilan? Ang sagot ni St. Thomas Aquinas, yung iba-iba sila ng prime matter. Pag sinabi prime matter, yun yung bumubuo sa katawan nila. So, halimbawa, may 3 akong aso, si Bantay, Salakay, tsaka si Fido. Pare-pareha silang aso, pero yung buto tsaka laman ni Bantay, hindi yung buto tsaka laman ni Salakay tsaka ni Fido. And vice versa. So, lalabas pagka gano'n na may matter, yung essence ay hindi lang basta existence, plus matter pa. And kung totoo din na ang nakikita natin, walang distinction between essence and existence, dapat pantay-pantay ang bato, halaman, hayop, tsaka tao. Bakit? Kasi tayo, ang essence natin, tao, rational animal. Tapos yung essence nung mga hayop, yung hindi tao, irrational animal. So, parang ang pagkakaiba ng hayop tsaka tao, pagiging rational. So, yung essence, idagdag mo yung existence para nag-exist siya na hayop o tao, tapos idadagdag mo yung rationality. Yung parang specific difference. So, lumalabas kapag ka pala ang essence tsaka existence ay identical, dapat hindi marami yung uri nung isang member like sa mga hayop kanina. At saka dapat hindi marami yung uri ng mga reality like bato, halaman, hayop, tsaka tao. Pero nakikita natin marami. Ibig sabihin, ang conclusion ni St. Thomas Aquinas, nakikita natin na may real distinction between essence and existence. So yung next step doon, kung distinct pala ang essence tsaka existence, dapat merong nag-unite ng dalawa. Hindi pwedeng magmula yung essence sa existence kasi nililimit ng essence yung existence. Wala yung aso, kaya lang niya mag-exist as dog. Tapos hindi rin pwedeng magmula yung existence sa essence. Like katulad kanina, yung napatunayan natin na alam natin yung essence ng unicorn, ng phoenix, etc. Pero hindi naman nagkakaroon ng existence. So, sa lahat ng bagay, makikita mo may nag-merge nung essence tsaka existence para mag-exist sila ngayon. Ngayon, ang next step doon, ano yung nag-merge ano yung nag-unite ng essence tsaka existence nitong mga nag-exist na bagay?
sila ba ay may real distinction din ng essence or existence, or identical yung essence or existence nila? Kung ang nag-unite sa atin ngayon ay composite din ng uh, ng distinct essence and existence, di ganun din, dapat may nag-unite din doon. Babalik tayo sa infinite regress kanina. So ang dulo nun, para hindi magkaroon ng infinite regress, merong isa na ang essence niya ay existence. Identical yung kanyang essence and existence. So yun yung tinatawag na God. Siya yung first cause. Siya yung nag-unite lahat siya yung nagbibigay ng existence sa lahat. So, kung babalikan natin yung proof kanina, doon pa lang, makikita natin na hindi pwedeng marami si God. Kailangan isa lang ang God. So, yun yung paraan para mas maintindihan yung second way ni St. Thomas Aquinas. Sinasabi niya may first cause, immediate cause, final cause, or secondary cause. Kailangan nakakonekta lahat sila sa first cause, ganyan. Here and now pa rin. Kaya makikita natin, si St. Thomas Aquinas pala sa 5 ways, hindi siya katulad ng kalam na nagsisimula sa universe. Hindi mo na kailangang magbanggit tungkol sa universe. Kailangan mo lang ng isang instance ng bagay na distinct ang essence ng existence. So, at makikita rin natin sa 5 ways, hindi na kailangan i-assume na may beginning ang world para ipakita na may God, ganyan. Actually nga, sinagot rin ni St. Thomas Aquinas. Halimbawa, hindi tayo Christian, hindi natin alam na may beginning ang world dahil sa revelation. Paano natin nasabi na may God kung eternal ang mundo? Gumamit ng analogy din si St. Thomas Aquinas. Halimbawa, imagine natin, merong eternal na buhangin, tsaka eternal na paa. So, yung paa, di ba, pag tumapak sa buhangin, nakakagawa ng footprint. So, eternal yung paa, eternal yung buhangin, eternal yung footprint. Pero yung footprint, kahit eternal siya, hindi siya uncause. Kinos siya ng paa tsaka ng buhangin. So parang ganun sinagot ni St. Thomas Aquinas na hindi threat sa existence ni God yung pagiging eternal ng world. Kung totoo mang eternal. Pero syempre, dinidin ni St. Thomas Aquinas na eternal ang mundo dahil sabi ng faith. And hindi rin malakas yung mga proof para ipakita na eternal yung mundo. So, brother, meron kasi nabasa dito. So, may nakita akong online library galing sa CTT, no? Doon ko nakita yung library. May nabasa ako doon, ang pangalan ng libro, Evangelical Theology, no? So ano yung point of I mean, ano po yung view mo doon sa sinasabi nilang prolegomena? So kung bakit ba so dito nagsisimula yung yung bakit nga ba may Diyos? Bakit ba nag-exist ang Diyos, ganun? So ano po ang view niyo doon sa prolegomena na sinasabi nila? Sa CTT? Yes. Page? Pwede bang hindi ako masyadong familiar doon sa term Pwede mo ba explain pa lang konti? Sige bro. So sabi dito, prolegomena is a type of pre-theology. It lays the groundwork for engaging in a systematic study of God. Also, a prolegomena ordinarily addresses questions like, is there a God to be known, or how do we know God? Medyo siguro ganito ko alam yung term na yan. Yun yung tinatawag ni St. Thomas Aquinas na preambles of faith. Na parang yung para siyang siguro, hindi ko alam kung tama ako, pero di ba sa school, merong halimbawa ang calculus, prerequisite niya ang trigo, tsaka analytical geometry. Pagka hindi mo tinake yung analytic geometry tsaka trigo, hindi mo magigets yung calculus. Tapos yung prerequisite naman ng dalawang yun, algebra, ganyan. So sa faith, para magets natin ng faith, alam natin na gift ang faith. pero dahil tayo, na-applyan din ang reason ng faith. Pero, kung titingnan natin, ito pala, sana maraming makarinig ito. Minsan kasi sasabihin ng mga atheist na, itong mga theist na to, may faith, mga wishful thinking yung ginagawa nito, ganyan, walang kwenta. Pero kung iisipin, hindi tama na sabihin na yung faith ay wishful thinking. Kasi
makukumpara natin yan sa faith sa doktor, faith sa scientist, faith sa lawyer, faith sa mathematician. Bakit faith sa teacher? Bakit? Bakit tayo may mga faith sa kanila? Or faith sa parents? Kasi nung tayong mga hindi mathematician, hindi scientist, hindi doktor, kahit hindi natin gets yung kanilang reasoning, naniniwala tayo dahil may authority sila. Siyempre, ano sila, parang especially sila sa ganong part. So, hindi masama ang magkaroon ng faith katulad nung may faith tayo sa authority. Although, si St. Thomas Aquinas na mismo mag-agree na faith sa human authority ay inferior or mas mababa sa reason. Kumbaga, masigurado tayong 1 plus 1 equals 2 kaysa sa sinasabi ng authority. Although may bigat yung sinasabi ng tamang authority. Bakit? Kasi ang tao may kakayahang magkamali at saka magsinungaling. Pag pumunta tayo kay God ngayon, baligtad na yung order doon. Mas mataas ang faith sa reason. Kasi si God, alam niya ang lahat, tsaka perfectly good siya, and therefore, hindi siya nagkakamali, and hindi siya nagsisinungaling. So, kung makita natin kung saan nag-reveal si God, doon natin makikita na ito totoo. Pero ngayon ang tanong, para malaman kung nag-reveal si God, kailangan malaman muna na nag-i-exist si God. Diba? At saka kailangan malaman mo kung nag-reveal talaga siya sa history. Parang ganun yung nakikita kong term na binanggit mo sa Christian think tank na website na tinatawag ni St. Thomas Aquinas na Preambles of Faith. Yun yung mga pinag-aaralan na kaya maabot ng reason alone. Like, may God ba talaga? Na immortal ba yung human soul? May natural law ba talaga? Lahat yung kaya maabot ng human reasoning alone. Hindi mo na kailangan ng revelation. Pero kailangan siya para tanggapin mo yung revelation. Kasi, halimbawa, paano ka maniniwala sa Bible? Hindi mo alam kung saan galing ang Bible, kung revelation ba talaga God. Paano pa walang God? Ganyan. So, doon natin makikita yung napakagandang turo sa atin ng Mother Church, Catholic Church, na kailangan both faith and reason. Although mas mataas ang faith, kailangan siya. Parang tao, body and soul. And yung sinabi rin ni Pope St. John Paul II na ang faith and reason ay parang dalawang pakpak na kailangan natin lumipad papunta kay God para makilala siya dito sa buhay na to. So brother, may tanong pala si dito no, si Brother Hamsky, isang admin dito sa Catholic Faith Defense no. Sabi nga, how can we easily respond about the argument that can we also assume that Brahma exists as God then? Sabi dito. Okay. Hindi ko masyadong alam yung Brahma, pero sa Indian philosophy no, parang ano ba to? Para bang God din? Kasi doon sa 5 ways, after i-discuss ang 5 ways, i-discuss yung divine attributes, paano patunayan na si God ay iisa, immaterial, eternal, incorporeal, all-knowing, all-good, all-present, all-powerful. Hindi ko masyadong alam yung sa Brahma. Pero sabihin natin yung Brahma, baka parang monotheistic God din, kayang patunayan na reason. Sa case na yon, kailangan na natin magdagdag ng ebidensya from history. Saan ba nag-reveal si God? So, makikita natin, ang pinakatama sa Catholic Church, di ba? Kasi si Christ, nabuhay siya na maguli. So, na-verify yung claim niya na divine dahil walang tao na kayang resurrect from the dead. And so, nagtayo siya ng church, and yung church na iniwan niya, sinabi niya na i-guide niya, so infallible yon. So, yun ang masagot natin na, okay, kung sakaling yung Brahma ay monotheistic God lang, tama naman, parang pareha sila doon sa pinoprove ng 5 ways ng divine attributes, ganyan. Pero hindi pa naman doon natatapos. Pwede nating i-consider pa yung yung historical evidence, like yung resurrection. So, ito, nabasa ko rin ngayon sa screen natin yung mga false ka si Zeus. Pero itong si Zeus, madali itong pakita na hindi sila yung first mover kasi itong si Zeus, may katawan to eh. Ang first mover, incorporeal, kaya mapakitang incorporeal. Ganito siya ipakita. Ang first mover, di ba sinabi natin kanina, pure act. So, walang potentiality. Pero pag may katawan ka, meron ka kagad potentiality. Bakit? Kasi yung katawan natin, pwedeng katawan ng puno or katawan ng hayop
Pero ba't naging katawan ng tao? Kasi yung katawan natin, parang inactualize as tao. So lahat ng may katawan, pwedeng mabago. Eh si God, hindi siya pwedeng mabago, purely actual siya eh. So kung si Zeus may katawan, yung unmoved mover walang katawan, therefore, hindi pwede maging unmoved mover si Zeus. So, brother, habang, ayan. So, bati-bati muna tayo, no? So, ayan. Shout out kay Sis Maring parang good evening po sa inyo. Shout out rin kay Bro Hamskiri. Ang active comment. Dami niyang kino-comment, no? So, yan sa mga 24 na nag-react. So, may nanonood rin dito, no? So, ayan, Bro Supid, no? Welcome dito. Napasama ka pala dito, no? So, let's move on, no? Bro Arvin. So, ano nga pala ang the third proof? Ay, third way, sige. Itong third way naman. Salamat. Buti so, na-send mo yung link. Oo nga eh. So, Bro Arvin, you may continue na. Okay. So, sa third way naman, ang starting point dyan ni St. Thomas Aquinas ay lahat ng material things. So, lahat kasi ng material things ay nag-undergo ng generation and corruption. Halimbawa, yung corruption, pagka yung buhay na bagay namatay, ganyan, tayo, yung katawan natin, pag namatay, wala na yung pagiging tao dyan. Wala na yung soul. Kasi ang death, di ba? Separation ng soul and body. So, wala na yung soul dun sa namatay na katawan. Ang nagiging form niya na, hindi na form ng pagkatao, pero form ng iba't ibang minerals, ganyan. So, nakukorrupt yung isang tao. Yung generation naman, yan, galing sa katawan ng tatay at nanay, nabubuo yung bagong tao, ganyan. So, lahat ng material things nag-undergo ng generation and corruption. Ito ngayon yung next step ng argument. Lahat ba ng nasa realidad, material na bagay? Kung lahat ng nasa realidad ay material na bagay, lalabas doon na pwedeng walang totoo ngayon, walang realidad kasi makikita natin yung generation tsaka corruption, sila yung mga contingent. Iba siya sa argument from contingency ni Leibniz eh. Kasi ito, makikita natin sa next step. Lumalabas, sige, gamitan natin ng technical term. Kaya lahat ng material things ay may kakayahang ma-generate and mag-corrupt kasi composite sila ng form and matter. So, form and matter, madalas kong inuulit-ulit, yung katulad sa aso, lahat ng aso binubuo ng form and matter. Yung form, yung pagka-aso, yun yung dahilan kung bakit na-identify natin na maraming aso, lahat sila aso. Pero ang matter, yung kanilang buto, yung kanilang laman, hindi yun yung buto o laman ng iba pang aso. So, yun yung parang principle of individuality, principle of individuation. So, ngayon makikita natin, mas necessary yung form tsaka matter. So, parang yung starting point na yon na may mga material things, tumuturo na merong necessary beings, like form and matter. Yung matter, parang eternal yan eh. Yung ating labi, magiging lupa din yan, nagagamitin ng ibang halaman, ganyan. Nagbabago-bago lang ng form. Pero ang next step pa doon, sige, necessary beings like form, matter, or yung angels na gumagalaw ng planet, yun ang pinaniniwalaan natin si Thomas Aquinas. Pero syempre, hindi pa advance ng science noon. Makapakita rin na dapat yung necessary being, diniderive yung being nila sa iba. Kasi yung form, abstract lang yan eh, pagka-aso. Yung matter, pag walang form, di rin mag-exist, abstract yan. So, dapat may nag-unite sa form and matter. So, uuwi ulit doon sa parang may pinakadulong nag-unite ng lahat, whom is first necessary being. Yun ang conclusion ng third way eh. So, yeah, ganun ang third way. Yung first necessary being na yun, yun yung tinatawag ng mga tao na God. May nagtanong. Empiricism yung tanong niya. If God exists. Ayan. Bro, Lyle Christian Miro. How do we address to that
to the objection that if God exists, why doesn't He just show up? Ganun daw. Ba't hindi siya Okay. Empirically nahanap niya eh. Empirical evidence. Hindi, totoo naman kasi na syempre, kung makita natin si God na nandyan sa harapan natin, edi malalaman natin na may God nga. Pero ito ang hindi nila kinoconsider dyan. Lahat ng nakikita natin, limited. Bakit? Kasi limited yung ating paningin. Hindi nga natin nakikita yung buong universe, di ba? Pero si God, by definition, wala siyang limit. Kasi kung may limit siya, may cause siya. Ibig sabihin, binubuo siya ng hiwalay na existence saka essence. So, since si God ay infinite, hindi natin siya makikita diretso. Yun din ang reason kung bakit kailangan natin ng sacrament, baptism, maging anak ni God. Kasi wala tayong capacity na makita siya direkta kung hindi itataas yung ating nature. 'Di ba? Yun ang kagandahan sa seven sacraments, especially sa baptism and sa Eucharist, 'di ba? Parang yung tinanim na buto ni God sa atin, yung sinabi sa sa 2 Peter chapter 1 verse 4 na parang we are partaking in the divine nature. Ang basic kasi diyan, ang kaya nating malaman ay according sa kung sino tayo. Halimbawa, yung hayop, may knowledge naman ng hayop eh. May senses sila, may mata, may utak, ganyan. Pero hindi nila kaya mag-grasp yung eternal truths kasi wala silang rationality. Mas mataas yung being natin kaysa sa ibang hayop. Pero kahit ganon, tayong mga tao, limited pa rin tayo kasi finite beings tayo. So, kaya lang natin makita ng direkta yung equal or mas mababa sa nature natin. Kaya natin makita ibang tao, kaya natin makita ang hayop. Pero tingnan mo, yung mga angels na mas mataas sa nature natin, hindi natin makita. May angels dahil sa faith. No? Mas lalo na si God na hindi natin kaya makita. Infinite being, di ba? So, yun ang exciting sa heaven. Na makita natin si God na talagang walang katapusan ng kasiyahan. No, kasi dito pa lang, pag may naintindihan na tayo, di ba? Yung mga aha moments, may pleasure, ganyan. Pero hindi enduring. So, pag nakita natin si God, magigets natin lahat. Kasi, and higit pa doon, kasi si God is above everything. So, yun ang magandang sagot doon sa objection na yun na kung nag-exist si God, magpakita na lang siya. Makikita na naman natin sa heaven. Pero bilang tao, ginawa na tayong tao, hindi natin siya makikita directly. Makikita natin siya through creation, di ba? Yung sabi sa Romans, sa chapter 1 na yung visible nature nagpo-point sa invisible attributes ni God. So dito pala nanonood pala si Bro Carl, no? Yung founder ng Christian Think Tank. Nice to see hello. You. Hello po. Si Brother Carl, yes, leader na. So, yung nag-invite po sa inyo na maging speaker dito na. So, may tanong pa po si Bro Lyle, no? So, why is God so hidden? Sabi. Wow, bigat ng tanong na yan. Kung ako sasagot ng why is God so hidden, hindi ko alam kung tama pa rin na yung sagot ko kanina, hindi natin kita si God directly kasi ang kaya lang nating makita ay yung kapantay natin. Since si God, infinitely higher than us, hindi natin siya makikita na direkta unless mapunta na tayo sa langit kung saan yung pagiging son of God natin actualized na, nakikishare tayo sa divine nature na. So, yun yung tinatawag nating beatific vision. Pero, kung tatanungin naman, bakit hindi na lang kagad pinakita? Siguro, parang ang sagot niya, katulad sa problem of evil na hinahayaan ni God yung evil para sa greater good. Halimbawa, yung kung sakaling ginawa ni God the perfect lahat, hindi niya hinayaan na magkasala ang first parents natin, walang incarnation. Hindi i-assume ng second person yung human nature. Hindi natin makikita yung kaya pang gawin ni God. Ganyan. So, siguro, yung pagiging hidden ni God, tulong din para lumago tayo sa faith, hope, and love natin dito sa mundo na nagre-result sa perfect or greater happiness sa heaven. So, baka Dagdag si ko lang Bro pala, Suki. bro.
Baka may tanong Ayan, ka may rin. dagdag lang ako. Dagdag lang regarding dun sa sagot sa question. Actually, sa tingin ko diyan papasok yung yung will, yung divine will eh. Kung tatanungin na why is God so hidden, ang magandang tanungin natin diyan, si God mismo, hindi yung tao kasi hindi naman natin nagagrasp ng kompleto yung kanyang mystery, no? Siguro kung ipapasok natin sa Kristiyanong konteksto, doon pa lang natin malalaman yan once na, ayun nga, kagaya ng example kanina, mapunta na tayo sa position kung saan in communion tayo sa Kanya, which is yung heaven, no? Siguro yung dyan sa question na yan talaga papasok yung divine will, which is hindi ganun ka perfect yung tao para mag-grasp. Yun lang. So, brother, no? So, saan na pala tayo? Nasa fourth na ba tayo? Fourth? Oo, fourth na. Yeah, fourth. So, brother, you can now... Konting summary kung anong fourth, no? So, yan, makikita rin natin sa senses din ng simula na merong degree yung goodness sa being. So, makikita natin na higit yung halaman sa bato kasi parehas nag-i-exist yung bato, yung tsaka halaman. Pero yung halaman, buhay. Kayang mag-take ng nutrients, kayang lumaki, kayang magparami. Mas mataas naman ang hayop kaysa sa halaman kasi although yung hayop nag-i-exist din, nagte-take din ng nutrients pag kumain ng halaman, lumalaki din, tsaka nagpaparami. Yung mga hayop, meron silang senses, feelings, may utak, may imagination, may consciousness, gumagalaw, ganyan. Pero, iba rin ang tao sa hayop na makikita natin na yung tao, bukod sa kaya niyang gawin yung nagagawa ng mga ordinaryong hayop, kaya niya mag-grasp yung hindi nagbabagong katotohanan tsaka kabutihan. No, kaya niyang mag-science, mag-philosophy, mag-religion. Yung hayop, walang religion, yan. Kaya minsan yun yung pang-asar sa atheist na devolution. Yung hayop, wala ding religion, ganyan. So anong ibig sabihin nun kapag nakita natin may degree of goodness? Parang ginamit dyan ni St. Thomas Aquinas yung sinasabi ni Plato na posible lang yung degree ng goodness kung merong goodness itself, perfect goodness, maximum goodness. Parang ang analogy dyan ni St. Thomas Aquinas, yung apoy, parang yan yung cause ng init. Mas lumalapit ka sa apoy, mas umiinit. Parang yun yung pagbabago ng degree. Ngayon, ang isa pang napakagandang part nitong fourth way, yung tinatawag na transcendentals ng mga Thomists, na ang being, ang truth, ang goodness, ang beauty, isa lang talaga yan. At tinignan lang sa iba't ibang point of view. Yung being, pag tinignan mo sa sarili niya, being itself. Yung truth, yun yung being na nag-correspond sa mind, di ba? Yung goodness, yun yung being na nag-correspond sa heart. Kasi, syempre, hindi na naman natin gusto yung idea lang. Parang halimbawa, no good ang magkaroon ng 1 million sa isip mo lang. So, iisa ang being, true, goodness, kahit beauty. Maalala natin, tanong ni St. Augustine na, is it beautiful because it is pleasurable or is it pleasurable because it's beautiful? Siyempre, mas tama yung pangalawang part niya na maganda talaga ang bagay kasi totoong maganda siya. Tunay na maganda. So, iisa ang being, truth, goodness, and beauty. So, kung makikita natin sa reality na yung merong mababang goodness na bato, may mas mataas plants, may mas mataas animals, may mas mataas tao, merong goodness himself. And kung iisa ang goodness and being, ibig sabihin may perfect being, and yun yung tinatawag natin God, and yun yung fourth way. Wala. Nung sinare ko to sa Christian Think Tank na group, ang daming nagko-comment ang dami rin nagtatanong. So ayan, may isa pa tanong si Broline, no? So hindi ko siya Ayan, oo. But we can see air in a microscopic level. So it's not valid, right? I think the best analogy would be rationality, logic, consciousness. These things are not material. So may tanong si So may tanong si Bro Hamskiri, sabi niya. If something does not exist, then can an cause.
source of non-existence. Sabi. Tatanong. If something Ontology. does not exist, then can cause? Ontology eh. Yung non-existence, hindi na kailangan ng cause eh. Ang kailangan ng cause yung mga nag-exist na in limited way. So, hindi siya, yung non-existence, hindi siya directly cause ng uncaused cause. Kung meron mang hinahayaan si God na hindi mag-exist, ano yun, kinakos niya in a permitted way or inaalaw ni God, pinipermit niya, hindi siya directly cause. Kasi parang ganyan ang evil, di ba? Ang evil, ang definition ng evil ay privation, absence of di ba? good. Absence of good that should be there. Like kuwari, isang tao na bulag, ganyan. Bilang tao, dapat nakakita siya. Pero hindi siya nakakita. So, absent yung goodness nung sight. So, hindi yun cause ni God kasi ang cause ni God ay lahat good, lahat positive. And yung evil, hindi siya parang positive, so hindi siya kinokos. Parang pinipermit lang ni God for greater good. Katulad nung na-discuss natin kanina. Tanong ko lang, brother, no? Kung ang evil ay hindi kinokos ng Diyos, saan kaya maaring nagmumula itong evil? Meron ba siyang parang starting line? Saan galing ang evil? Ang tingin ko, nanggagaling lang din ng evil sa creatures eh. Once na lumalayo kay God, yun, evil talaga yun kasi God is goodness himself eh. Kaya ang pinaka-evil sa lahat ay sin. And so, yun siguro ang mahalagang makita. Ang pinagmumula ng evil ay creature, hindi creator. And paano? Kapag lumalayo yung creature sa creator. Bali yung moral sense, yung sa moral, parang gano'n. Oh, yes. Paano brother kapag yung natural sense, halimbawa may tinamaan ng kidlat, hindi naman niya cause yun? O kaya yung leon, 'di ba? Kumakain ng ibang hayop, 'di ba? Oo. So, ang sagot ni St. Thomas Aquinas diyan, inaalaw ni God 'yon for greater good. Kung sakaling hindi i-allow ni God na yung leon kakain ng daga, ganyan, maubos yung leon, ganun. So, parang nasa yung kasi ang limit ng universe na parang ang universe hindi God, kaya talagang may mga limitation na dapat sundin yon yung mundo. Parang sinabi nasa Catechism yun eh, na ang kinote ay si St. Augustine na since yung universe ay parang hindi pa kompleto, nakukompleto siya in time, natural, may mga nasisira, may mga dumarating. Parang sa pag-intindi ng sentence, wari, A is B. Para maintindihan mo yung sentence na yun, dapat matatapos ka sa pagsabi na A is B. So, yun siguro ang sagot ko doon. Na kung sa natural sense, part yun ng plano ni God para ma-perfect yung universe. So, may tanong si dito. Bro Joseph. Doesn't evil come from or brought by Satan po? Sorry. Hello? Ayun. Doesn't evil come from and or brought by Satan po? Makikita natin na sa Revelation, 'di ba si Satan yung nag-tempt sa ating first parents. Kaso yung evil nanggagaling din sa atin kapag tayo na yung pumili, pag tayo nagkasala, alam natin na basic na si Satan kaya niya mag-tempt pero
hindi, wala siya magagawa para magkasala tayo. Pag tayo nagkasala, fault talaga natin. Parang nakiisa tayo sa temptation. So, ang evil nagmumula sa kay Satan, sa sarili natin, and sa temptation sa world. Kapag dahil sa parang 'di ba, dahil sa fall hindi na okay yung ating pagkatao. Dapat yung reason nag-go-govern sa passion, nababaliktad yung passion yung naghahari sa reason. So, yeah, totoo naman. Yes naman ang sagot dun sa sagot ni Brother Joseph, pero hindi lang si Satan ang source ng evil. Baka makalimutan natin na tayo din. Oo. Sa bagay. Tama. So ito, may tanong rin. Is there any amount of evidence that one can give that will cause you to leave Christianity? Live Christianity, ganyan. Amount. Kailangan harapin nila yung arguments for God's existence, yung mga proof sa resurrection ni Christ. Yun siguro makakapagpaalis sa Christianity. Kaso mukhang imposible yung mapakita dahil tama talaga yung arguments for God's existence. Historical talaga yung resurrection ni Christ. So, yun ang kailangan harapin ng atheists. Oo nga naman. So, this question then. If God is said to exist in a non-possible world without ad fidem, can we also say that SpongeBob exists in some possible world? Sabi. Ayun. Kaya hindi ko rin masyadong ginagamit yung ontological argument kasi parang nagsisimula siya sa possibility. Parang ontological argument din siya ni Saint Anselm na mag-e-ed ka sa nag-i-exist si God sa idea. Although, parang mabigat din yung ontological argument kasi di ba ang starting point niya, meron tayong idea ni God na God is nothing, ano nga ba exact word doon? Parang wala nang masihigit kay God. Pero kung ganon, kung wala nang hihigit kay God, and mas higit yung nag-i-exist both sa mind tsaka sa reality, therefore nag-i-exist si God. Kaso ang problema doon, yung idea natin kay God, wala talaga tayong idea kay God eh. Nakuha ni St. Anselm yun sa Revelation. Kanina napatunayan natin na sa preambles of faith, dapat magsimula ka sa reason alone. So, at saka magkakaroon lang tayo ng idea kay God, yung talagang perfect, diretso, sa kabilang buhay, sa langit. Tsaka yung parang relativism din eh. Nakakamatay yung relativism. Parang kakasense niya rin yan eh. Sabi ni Bro Hamskiri, but how did Satan came up with pride? Sabi. Theology na to, theology. How Satan came up with pride. Yun siguro talaga ang mystery ng evil, Hindi, siguro ang pinaka-obvious na sagot kung bakit naging ma-proud si Satan, hindi niya nirespeto yung will ni God. Na God knows the best, di ba? And mas pinili ni Satan yung sarili niya, ganyan. So since madami na nagtatanong, nawawala na tayo sa topic ng 5 ways. Yung mga nagko-comment po, comment na po kayo ng comment dyan, sasagutin po namin mamaya. So, last na po tayo sa 5th way. Okay. Sige. Sa 5th way naman, ito yung pinaka nagustuhan ko siguro natutunan ko kay Dr. Edward Fraser. Masasabi natin na hindi ito katulad ng mga ibang intelligent design ni sino to? William Paley. 'Di ba? Ito yung part sa akin na hindi maganda na i-deny yung theory of evolution para lang ipakita na mali ang atheist or my God. Kasi ang ginagamit ng ibang Christians, gamit yung ID theory, intelligent design, ay yung watchmaker analogy na ganito yon. Halimbawa, may nakita kang relo sa naglalakad ka sa labas, may nakita kang relo.
Tapos nakita mo, itong relo na to, parang napaka-complex. Sigurado may nag-design ito. Ngayon, pag kinumpara mo yung nature na napaka-complex, ganyan, sigurado may nag-design din ito. Pero ang problema dun sa intelligent design na William Paley style, parang God of the gaps. Parang yung nature na sa ngayon hindi pa alam ng science na may natural explanation, parang sinisingit natin si God kagad doon sa natural explanation na yun. Baka sa future meron naman palang natural cause, ganyan. Which is doon ko nalaman na yung mga Thomists, yung sumusunod sa philosophy ni St. Thomas Aquinas, ay hindi agree sa intelligent design theory. So makikita natin, iba yung intelligent design theory doon sa fifth way, yung argument from design. So paano naman yung argument from design? Ang starting point nun ay yung tinatawag na teleology or yung final cause sa mga bagay-bagay. Na halimbawa, yung posporo. Ang posporo, bilang posporo, pagka kinaskas mo, anong ginagawa niya? Apoy. Hindi siya gumagawa ng palaka, ng bulaklak, or ng wala lang. Makikita mo, yung mga bagay-bagay, kahit gaano pa kasimple, kahit bato. Pag bato yan, matigas yan. Hindi ka makakita ng bato, minsan malambot, or minsan bubulag, ganon. Parang may mga nature ng mga bagay-bagay and meron silang direction, ganyan. And yung mata para sa pagkakita, ang isip para sa katotohanan. Pero ang next step doon ay kapag ka may direction ng mga bagay-bagay, merong matalino na nagde-direct niyan. Pero sino yung may talino na yan na nagde-direct ng nature? Sino ba may talino? Tayo, may talino tayo, pero hindi naman tayo yung nag-decide na yung posporo mag-aapoy pag kinaskas, di ba? Yung yellow matutunaw. So, hindi tayo. Yung nature itself, like yung mga bato, yellow, hayop, wala naman silang intellect para mag-direct ng mga bagay-bagay, di ba? So, uuwi tayo sa merong higit sa lahat na supremely intelligent na nagde-direct lang lahat ng to. So, yun, makapakita na yun, purely actual kasi si God, wala siyang limitation na dinirect ng iba. Siya yung nagda-direct lahat. So, ang end ni St. Thomas Aquinas doon, itong supremely intelligent being, ito yung tinatawag nating God. So, ang kaibahan nito sa intelligent design theory na nabanggit ko kanina, hindi siya probabilistic, deductive siya. Ibig sabihin, super sure yung conclusion niya. Itong intelligent design theory, parang probabilistic, parang maybe may God, maybe may designer, ganyan. And hindi against sa evolution itong fifth way kasi paano natin nasabi na may direction ng evolution? Kasi nakikita na sa evolution, pag may buhay, nag-a-adapt para hindi mag-extinct. Pero bakit ang life nag-a-adapt kasi hindi mag-adapt? Siyempre, merong final cause. Katulad ng mga ibang bagay, ang posporo, naggagawa ng apoy kaysa palaka, bulaklak, etc. So, yun ang fifth way. Ay, nakamute pala. Yan. Open forum na po tayo, no? So let's start with itong question na to, no? So, if God is all-powerful, can He make a stone so heavy that He can't lift? If He can't lift, therefore, He's not all-powerful. And if He can't make a stone so heavy, therefore, He is not all-powerful. Okay. Ang sagot dyan, para maintindihan yung pagiging all-powerful ni God, consider natin na tayo, base sa nature natin, kaya natin kumilos, like, kaya natin gumalaw kasi tayo, nakagalaw mga tao. Kaya natin mag-isip kasi gano'n ng tao. Ngayon si God, hindi siya limited ng ganong nature, di ba? Being itself siya, infinite being. So, kaya niya magawa kahit ano. Pero pag sinabing kahit ano, something, dapat hindi contradiction. Pero yung pinakita sa tanong, contradiction kasi yun eh. Parang bato na hindi malilip, tapos all-powerful si God. So, hindi siya sign ng strength, yung contradiction. Sign siya ng weakness, di ba? So, yun ang sagot ko doon sa ganong objection na kaya pa rin gawin lahat ni God. Pero dapat hindi contradiction kasi lahat ng contradiction walang square circle, ganyan. So, ito may tanong rin dito, no? What about Mandela effect?
Is it just a psychological phenomenon, or there is a possibility that is a divine intervention? Mandela effect. So, ito ang ibig sabihin niya. Nag-Google ako sandali ngayon. The Mandela effect refers to a situation in which a large mass of people believes that an event occurred when it did not. Looking at the origin of the Mandela effect, some famous examples, as well as some potential explanation for this strange confluence of perception, can help to shed light on this unique phenomenon. So, parang sinasabi niya na posible na mas nag-a-apply itong objection na to sa resurrection ni Christ, di ba? Paano kung na-deceive lang yung maraming tao na hindi talaga nag-exist si Christ, ganyan. Siguro, yung mga Mandela effect naman, napapakita natin na mali talaga yung mali talaga yung mga pinaniniwalaan ng masses. Pero itong sa part ng theism, part ng Christianity, Catholicism, makikita natin na may proof talaga siya eh. So, ano siya, parang yung Mandela effect na objection, para siya nagbebeg ng question against the theists. Parang harapin nila yung proof. Hindi sapat yung doubt. Ayun di siguro ang magandang ma-share ko ngayon na karamihan, ang basehan nila ay doubt, starting point. Lalo sa modern philosophy, yan ang gusto nila simula, doubt. Pero tandaan natin, ang doubt by itself ay hindi reasonable. Subjective ang doubt. Kasi sa experience natin, parang certainty. Na-experience natin na dati sigurado tayo, tapos nakita natin yung iba pang proof, mali pala tayo. Or vice versa. Dati may pinagdududahan tayo, tapos nakita natin yung mga proof, ay tama pala yon. So, hindi magandang mag-start sa doubt. Ang lahat ng reasonable doubt, may basehan sa reason. So, yun siguro ang masabi ko doon na parang yung Mandela effect, yung appeal sa Mandela effect, parang simple doubt lang. Pero dapat may reason. Bakit tama magduda doon sa proof ng Christianity tsaka theism? Isa pang example doon, halimbawa, magduda ako na uulan ngayong gabi. Hindi ibig sabihin na hindi uulan. O kaya magduda ako na hindi ako papasa sa exam. Hindi ibig sabihin na hindi ako papasa sa exam. So, hindi magandang starting point ang doubt. Kasi may kasalanan yan eh. Pagkakaalam ko, sino ba ito? René Descartes. Yung nagsabi. Epistemology niya. I think therefore, ang mali kasi ni René Descartes, parang gusto niya ng siguradong method, and para makuha daw yung siguradong method, i-deny niya lahat. Kaso, hindi naman dapat i-deny kung ano yung self-evident, like yung mga nasa-sense natin. Yan ang masamang prutas nun kapag inaccept mo yung maling starting point na, pwede palang i-deny kahit yung nararamdaman na natin, ganyan. So, yun ang parang tragedy sa modern philosophy. Imbis na magsimula, maging humble, magsimula sa reality, anong nangyari? Nagsimula sa sarili. I doubt, I think, therefore I am, ganyan. So may tanong si Bro Lyle, no? Tsaka Nasa screen siya. Ayan. Parang, antindi, no? Ito ba yun, nasa screen? If God told you to rape your mother, would you do it? Ang rape ay intrinsically evil yan, di ba? So, parang imposible na iutos ni God na rapein yung sarili kong nanay. So, kasi parang paano naman yung kay Abraham, di ba? Yung kay Abraham hindi naman tinuloy eh. Actually, mas natuloy pa nga yung sa pinipre-figure nung kay Abraham, sariling anak ni God, di ba? Natuloy ang pinatay. So, hindi given sa alam natin na totoo yung mga proofs for the existence of God, totoo yung divine si Christ, totoo yung Catholic Church, walang inuutos na rapein yung magulang. So, wala, hindi mangyayari. Parang loaded question siguro yung if God told you to rape your mother, would you do it? Parang siya eh,
parang lawyer na nagtanong sa isang innocent na husband na, tinigil mo na bang bugbugin yung misis mo? Pag sinabi niya yes or no, yari siya. Kasi loaded question eh. Pag yes, ibig sabihin binubugbog niya dati. Pag no, patuloy pa rin siya ng bubugbog sa asawa niya. Loaded question yung kanina. Shoutout kay Brother Humphrey. Sabi ni Bro Adrian dito, patay na siya. Kaya past tense na, I thought therefore I was. Hindi, pero genius si René Descartes. Nakakaakit talaga yung system niya. Ayan. So, parang wala nagtatanong, no? So, yung mga 12 viewers dyan, mga 12,000 viewers dyan. Ayan, comment kayo. Ayan. May admit na comment, no? Kung sinong admit ka man, sabi dito, is it impossible to God to do evil since He is omnipotent, sabi. Oo, kasi ang evil, weakness yun eh. Yes na yes ang sagot dyan. Tsaka contradiction niya yan eh. Hintay pa tayo ng mga comments dito. Ay, hindi lang dahil siguro omnipotent si God. Perfectly good. Ayun. Omnibenevolent. Tama ba yun, brother? Yes, omnibenevolent. Ayun ito. May nag-comment na naman. Ayan. If human evil must be allowed so that we can have free will, then why did God also create natural evils like floods, disease, pandemic, like that, etc. Ganun. Yes. So, magandang tanong yan. So, minsan kasi, di ba, para pag sinasagot natin yung problem of evil, ang sagot, free will, ganyan. Kasalanan naman ng tao eh. Paano yung mga natural disaster, di ba? Wala naman may gusto na magkasakit, magkabaha, ganyan. Ang naisip kong sagot diyan lagi, yung sagot ni St. Thomas Aquinas dun sa, kasi di ba, 5 ways, isang tanong lang yan sa Summa. Tapos, ang alam naman natin ng pattern ni St. Thomas Aquinas, may tanong, tapos magsisimula agad siya sa objection. And isa sa mga objection diyan, yung problem of evil, na kung si God infinitely good, and kapag yung merong infinite na something, dapat yung kabaligtaran ng wala, otherwise, hindi infinitely good yon, may evil. Ibig sabihin, walang God. Ganyan yung objection. Ang sagot doon ni St. Thomas Aquinas sa objection na yon, inaalaw lang ni God yung evil kung meron siyang mahuhugot doon na greater good. Ano ngayon yung greater good pagdating sa sakit, sa baha, ganyan? Ang naisip ko dyan na greater good, kung mamahalin pa din natin si God sa mga ganyang klase ng evil, natural disaster, like mas lalo tayo tumutulong sa ibang tao, nagdarasal, lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay God, mas higit na kasiyahan ng maraang meron para sa atin sa langit. So parang kahit yung mga natural disaster na yan, hinayaan ni God for our greater good. So pagkakataon niya na lumago sa faith, hope, and love kay God and love sa neighbor, which results to greater happiness in heaven. Pwede ko na rin dagdagan yung, kasi meron nag-object, ano sinasabi dito na greater happiness in heaven? Hindi ba perfect na yung happiness sa heaven? So, oo nga naman, kung perfect na yung happiness sa heaven, ba't parang sinasabi nito na may degree ng happiness sa heaven? Well, hindi kontra yung perfect happiness tsaka yung merong happy sa heaven, meron pang higit na mas masaya, meron pang higit na mas masaya. Bakit? Kasi pwede natin makumpara yan sa dalawang analogy. Isang analogy, halimbawa, meron akong pitchel dito tsaka baso. Pinuno ko parehas. Makukumpara mo sila na parang pagpunta sa heaven. Parehas puno, di ba? Pero mas maraming laman yung pitchel. Parang ganun din sa atin na kung sino mas nagmahal kay God dito sa lupa, siya yung mas malakas ang union kay God sa langit. Siya yung mas masaya doon. So, isa pang analogy, halimbawa, lahat, tayo nasa concert, masaya lahat sa concert. Pero yung mas kilala, yung nagpe-perform, mas pamilyar sa kanta, sila yung mas masaya. So, parang ganun din na yung mga hinayaan ni God na evil dito, hindi lang sa free will, kundi sa mga natural disaster, pagkakataon para mas lalo siyang mahalin, magre-result yun sa greater happiness sa heaven. After all, kasi si God, infinite being, tayo finite. So, mas bubuksan natin yung sarili natin kay God, mas mahal natin siya dito sa panahon to, sa buhay na to. So, question rin, why are modern days miracles less impressive than those in biblical times?
Impressive. Kasi dati, di ba, parang instant, papalayas sa demonyo, papalakarin yung pilay, ganyan. Siguro dahil, mismo yung presence ni Christ Magpakita siya, di ba? So, and ang point naman dyan, yung ating pag-know and love and serve kay God. So, kahit biruin mo, si Christ mismo nagpakita na ng mga impressive miracles nun, pero hindi pa rin naniwala yung mga Pharisees, di ba? So, hindi na kailangan ng impressive na miracle. Although, tuloy-tuloy pa rin yung miracles hanggang ngayon. Yes. Like sa Eucharistic miracles. Pero, ang pinakamatinding miracle ay yung inner conversion. Yan. Yung paglago natin sa faith, hope, and love kay God. Tsaka may dagdag lang pala ako. Siguro, marami kasing factors para ma-analyze natin ito kung bakit daw ang modern day miracles less impressive. Halimbawa na lang siguro yung, ewan ko kung tama yung term popular culture, kung saan bombarded tayo ng so many stuff like ano ba yan, yung mga magic debunkings, yung mga beliefs na sasabihin nila na yan, wala naman yan, di man totoo yan, ganyan and so on so forth. Yung mga ganong klaseng mga modern cultures, no, popular cultures, siguro yan ang isa sa mga factors na nagpapa-less ang impressive ng appearance ng mga miracles. Yun lang, no? Kasi oo. At saka with all these all these sufferings na nangyayari sa mundo trabaho, gastusin. Minsan ang tao nawawala na yung kanyang pagkamangha sa mga bagay minsan dahil nga sa mga bagay na mga factors na yan. Siguro. Yan. Oo, tama. Kaya siguro parang nagkataon lang na less impressed sila kahit may miracles pa rin talaga ngayon. Tama po. And so, last question na, no? So, sorry po sa mga nagko-comment pa po. Since we are streaming 1 hour na po, we can comment naman there after the stream. So, last question na po, no? What can we say to infidels who can say that faithful only believe in God to convert themselves? Well, ano yan parang double-edged sword. yung mga atheists na nagsasabi walang God, gusto nila i-convert yung sarili na walang hell, ganyan. So, yun ano siya, parang double standard, di ba? Parang pagdating sa Christianity na kino-comfort ang sarili through faith, pero sila hindi na nakikita na hindi hinaharap yung evidence kay God, yung tungkol sa hell, parang ganun din. Although, hindi talaga comforting ang Christian faith kasi hindi lang tayo tinawag na magkaroon ng faith, hope. Tinawag tayo makiisa sa mission ni God, sa plano ni God, na lahat makiisa kay God. And mahirap yon. Pinakita sa atin yung perfect example, to be crucified on the cross. Diba? To give our life, to have great love for others. So, yun siguro yung dalawang mali doon. Double standard yung tanong, and hindi nila consider yung demands ng Christianity na to give one's whole life. Hindi sapat yung ito lang bibigay ko kay God, yung iba sa akin na all or nothing ito. So, yan na. So, dito na pa nagtatapos ang ating Apollo session, no? The existence of God. Sa mga kakapanood lang po, you may replay the stream after we end this. So, maraming salamat po talaga, Bro Arvin, no? So, thank you rin sa invitation. God bless sa lahat. So, binabati ko po mga taga-Christian Think Tank, mga nanood dito. May nanood rin dito na taga-Christian Think Tank. Kay Bro Carl Kabasi, one of the founder of the Christian Think Tank. Salamat rin po sa pagsusupport. Shoutout kay Brother Hampray. Ayan, shoutout rin kay Brother Hamskere, Brother Lyle, isang member rin ng dito ng Christian Think Tank, no. So, thank you po talaga.
So, dito na po magtatapos ang Thank you session. very Maraming much. salamat po talaga mga brothers and sisters. God bless po. Salamat din, Happy- Brother Jatrick. Salamat din. Salamat, Brother Happy praise Jatrick. meeting po mga kapatid. Brother Supid Don.